atong pagsahin og cross isupak pagayo sa daghang mga dili Katoliko. Kay kuno kini dili pagtulunan na iya sa Dios. Kaya daw gipatay si Jesus. Dengan ilang ito asang ito nga kanang pagpamulos iya sa Dios nga diya man sa cross gipatay si Jesus. Ang iso dila kini nga dawaton. Maigsoon kung maminaw ka nila kinahanglan dili ta magkumpiyansa kay base maapil ta sa ilang ligya. Amen. Amen. Ang ilang pato ang cross dili iya sa Dios. Diha gipatay si Jesus. Kapanalan kanato ang cross ginhimong instrumento sa Dios o gigamit ni Jesus aron kita matugon. Sa mga pagano, ang cross gigamit nila sa pagsilot o pagpaantos sa mga tao musumpat sa ilang balaod. Apan sa mga Kristiyanos, ang cross gigamit ni Jesus aron ang masala sa katauhan sa kalibutan matubos. Inana kanindot ang pagtulunan sa atong simbahan. Ay daghang mga butang sa kalibutan nga makatabang paghatag sa kayuhan sa tao kung gamiton sa insakto. Apan kung ang paggamit dili mao makatag usab og kadaot sa tao. Sama pananglit sa sunda at timbas. Kung ang sundang gamiton sa maayong tumong pagkuha kahoy ng suknot aron na natay magamit sa pagluto o pag-slice baka sa mga lamas, sa mga prutas, karne, upupan ka, paggamit sa kapanginabuyan, ang sundan, kakuki kapulanan. Pero kung gamito na gani ni mo o panigbas sa tao, pagpatay sa tao, kana nga sundan, mahog o way kapulanan. Diba? Sumuna nga, ang cross gitanaw sa mga dili Katoliko sibo sa gibuhat sa mga pagano na ang cross gamiton sa pagpantos o pagsilot sa makasala nga tao. Apan alang natong mga Katoliko, ang cross himong instrumento sa Dios. Gani kini giingon pa sa unang Korinto 1:18 ang cross binuang alang sa mga nangalaglag. Apan alang kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Pagkanindot day ko makita nato ang tinuod nga mensahe sa cross. Sa matag higayon nga makakita kita sa cross, masuksok unta sa atong tagsatagsa alimpatakan ang mensahe sa kaluwasan nga magdasig kanato nga budawat sa mga pag-antos o paglahutay sa mga pagsulay. Unang Korinto 1:18. Ang mensahe sa cross binuang alang sa mga ngalaglag, panalang kanatong ginaluwas kahon kini sa Dios. Ayaw na lang ta. Ang yawa ganahan magpantos sa tao. Pero dili gusto siya mantos. Mahadlok sa cross kaya ang cross nagrepresentar man sa pag-antos. Sa Lucas 9:23 kung makakita ka og cross dili gani ganahan ang yawan ko na tanaw kay dili siya ganahan sa mensahe sa cross nga mao ang pag-antos sa cross. bisan sa daan kasabutan brad Ezekiel 9:4 sa Jerusalem Bible Og istiglino og intensyon sa Ginoo
Ibuta ang syudad sa Jerusalem ug butang ipatik ang agtang sa tanan nga nabuol ug agulo tungod sila bihan kanilad nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Ignan usab niya uban. Sunod kamo kaniya ug pamatyan ninyo sa walay kakaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang o ang mga batanon, ilin man ang kabataan o kababayan, apan ayaw ilakip ang pagpatay katong mga may patik silang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo kini sa akong templo. Sa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan na dito sa templo. Yun sa Jerusalem Bible branch. And Yahweh said to him, that process, no? Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. I heard him say to others, follow him to the city of strife, not one glance of pity, show no mercy. Old men, young men, girls, children, women, kill and exterminate them all. But do not touch anyone with a cross on his forehead. Begin at my sanctuary. So they began with the old men who were in the temple. So, klaro kayo nga bisan sa daan kasabutan, ang cross tatak na gyud sa Dios, no? Klaro nga katong naitatak sa cross giingon nga patik. Dili ipapatay. Pero katong walay patik, walay Sure. cross agtang, sure na limpas. Mo nga katong sa pagkiro sa cross, kandidato sa limpas ang labas. No? So, sa daang kasabutan, mo ni nakasulat. Ug sa bagong kasabutan, diya sa Gipadayag City 2:3, Gipadayag 14:1, nagyud gyapon patik ang agtang sa katawan sa Dios. Gipadayag Those days. City 2:3. Kunya nakita ko ang laing anghel na mikayat gikan sa sidlakan. Dala niya ang insisilyo nga iya sa buhay Diyos. Isingkit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Diyos ug gahom sa pagdaog sa yuta sa dagat. Ningon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Diyos kapatikan namo sa ilang adto. So, naagiray patik ang katawan sa Diyos. Pero, ano ba lagi Brad kay Ito, so pa mabuti. Ang patik daw sa mga Katoliko siksiksik. Asa ka na nila na kuha na siksiksik. Naklaro mo din ang patik na butang na to sa ato agtang mga Katoliko cross man. Ngunit ang cross na patik, iklaro man na iyan ni sa Diyos. Kuna na mag-ampin ka sa Gipadayag 14:1 mo gyapon patik ang tawhan sa Dios. so, Kita nakita ko ang nating karnero na nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144,000 katao kan sa mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. so ang patik na butang sa agtang ngalan sa Iyang ngalan sa ngalan mula kung muros ka sa ngalan sa mata, na sa anak, sa Espiritu Santo. So, dili man o maghanag. Ingon nga, sa ngalan, sa agtang 666, ila naman yung imo, aron nga, ilang trabaho makadaot lang ba? Na, kining patik, ngunit gihimong imailhan sa Diyos aron imailhan niya yung mga karnero. Muna sa Juan 10:14-15. Juan 10:14-15. Nakailag yun
Jesus sa iyang mga kapalok. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ang akong mga karnero nakaila kanako. Sa mga namahan nakaila kanako, ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Tanawa, naagid lagi kanang ilhanan ang ato Ginoong Kristo para mailan niya ang iyang katawhan. Muna nga, kining pagpanguros, usa ni katimaan sa atong pagka-Kristiyano. Ila naman yan mo o daot ang atong pagtulunan may tungod sa cross. Ganun, sige mo na sila. Sige labor. Kabantay ba ito sa atong ba? Na di may gulag-gulang ang kana ang sign of the cross. Ang sign? May mga Katoliko ba dito? Ayan, tama yan. Huwag kayong matakot. Hindi ko kaya kawalan. Hindi naman ako iglesia eh. Pero honestly, kayong mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Blood ko yan eh. Sis ko yan eh. Nasa sign of the cross. Tapos napapansin ko pa, di ba, pag dumadaan kayo, ba, sa harap ng simbahan, ganyan, sa sign of the cross kayo. Tinry ko siyang gayahin minsan. Kaso, Ang sign, ama. Yakong mas na sa Kung saka kumidyan. sila masayod sa unsay tinuod ng mga pagkaon. Ang cross dako gyud kayo importansya alang sa Dios gani dinhi inaagi sa cross nakidait ang Dios, inaagi sa dugo sa iyang anak dito sa cross nakidait ang Dios. Kolosas 1:20. Kolosas 1:20, nakidait ang Diyos pinagi sa dugo sa iyang anak. So kung dili pa importante sa Diyos ang cross, dili lang ba siya dito nakidait? No? Hamon siya nakidait. Dili na importante ang cross. Yes. Ano dito man sa cross? Kolosas 1:20. So, lagi sa pagpili sa Diyos ang kasaya yung panahon na ano kayo gaya sa Diyos at sa Diyos iyang anak dito sa cross. Dito sa cross, klaro kayo hatagan yun importansya sa Diyos ang cross. Kung mo na nato yung hatagan ng importansya. Muna nga, nga sila ba, yan nung wala ay religion, hatag na kung patagat sa cross, design sa cross. Gawas at itong mga nisiyak sa mga Katoliko, Orthodox Church o Aglipayan, o mga cross. Nga, bili mo ito cross. Aga unang Korinto, binuang alang kanila ang cross. Mensahe sa tayo ni Kristo dito sa cross. Binuang. Alam mo kung nangalaglag. Kung alam ka na ito, nagkiluwas, gahong mo sa Diyos. Una, tanawa si Manipakyaw. Ilag-ilag niyan. Iyang pag-undang o cross, di, wala gahong. Kuyapan. Pero din ni Marquez. Kami kayong pag-undang o cross. Kung oras ba? Wala gahong mo. Born agoy man. Pero, joke na siya. Ay, kamaturan. Kaya, lain pa, sa unang Pedro 2:24, dito sa cross, gidala ni Kristo diya sa iyang lawas, ang panantang ng sarap. Hindi mo yung instrumento sa kalawasan ang cross. Hindi mo instrumento sa Diyos na
atong ipasawalay bilid. Hmm. Ang Diyos, himo niya, dunay dili ang cross. Ang mga tao noon, doon na yan ipasawat ko ng bilid. Kita rin magtimbang-timbang na Hmm. Sabi. Ilang tipo? Diyos nagpapalala. Dos, Diyos 24. nagpapalala. 24. Dito sa cross, gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanan kang mga sala. Aron dili na kita magmakasala, kundi magkinabuhi na nga matarom. Lagi sa mga samad na nga ayo ka na kamo. Pinahagi sa ilang masama dito sa cross. Hmm. Nangayo kita. Munang kung kanunay ka makakita o cross, kinahanglan makita niya itong mga mensahe o hope sa itong una-una kasing-kasing na ang Diyos nag-ampos dito sa cross. Hmm. Muna'y nindot makita na ito na mensahe niya sa cross. Kanya, sa 1 Corinto 1:23, klaro tayo na si San Pablo nagsanyo kang Kristo na bilansang sa cross. 23. Kapan kami nagsangyaw kang Kristo, nagilansang sa krus. Kining minsaya dili madawat sa mga Hudyo, ug binuang alang sa mga dili Hudyo. Ako, binuang alang sa mga dili Hudyo, binuang alang sa mga Protestante, kunya, bisan sa Galacia 5:11, klaro gyapon kayo ditong bisan niyo gyud bisan Pablo ang cross Galacia 5:11. 5:11. Apan maigsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan ang pagpatuli nganong gilutos man gihapon ako. Kung tinuod pa kini nan ang akong pagwali sa cross ni Kristo dili unta makahimog kasama. Mawara. Klaro ni San Pablo nga ang pagwali kontra sa cross ni Cristo dili ang pagkakasab sa samok. Hmm. Muna nga bisan sa atong panahon karon na atong ipambit iwali ang cross, daghan dapat tayo na samok lang. Daghan ang kadawat. Daghan dapat tayo naugyapon sa panahon ni San Pablo. Hmm. Daghan gyapon tayo o nahimong kasamok tungod kay di ko sila kadawat sa mensahe sa cross. Hmm. Muna nga si San Pablo aliwala sa mga kasamok, sa mga pagbiay-biay sa uban, sa pagwali sa cross, si San Pablo nagpabiling ripon o iyan di pa si Garbo ang cross. Galacia 6:14, di pa si Garbo niya ang cross ni Cristo. Galacia 6:14, apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus atong Ginoong si Kristo. Kay pinagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan anang kanako. Huwag ko patay na alam sa kalibutan. Para pagkanindot sa mensahe ni San Pablo na siya nagpasigarbo ngayon sa cross ni Cristo. Kung ano nga itong ibuhat na ron, ato yung ipinsan na itong pagtuo na ang butang na gihimong instrumento sa Diyos kaluwasan ato sa ipasigarbo. Dili ka motuo sa ilang pagsupak-supak na ang cross kuno walay cross. Hmm. Ang cross na iya sa demonyo Hmm. kay diya ipatay si Kristo. Kung dili man na may gitudlo sa Biblia, tinuod ang cross dapit tayo di katabang aron tao makampo di katabang. Wala ilang Huwag man sila ka, di ba kung sila mabasa ng story lagi. Sa unang panahon, yung mga Hudyo, paggamit ko nila pagsilot sa mga nakasala sa mga balao, pinagi sa paglansag sa krus.
mo kani ang gigamit kay tuo sila na si Jesucristo nagkasupak sa ilang balaod mo itong silugan nila pinaagi sa paglansang sa cross. Ang mga pumatulan. Mo maginay tinuod. Pero wala na itong mga Kristiyano, sama siya masigutan nila niya, ang paglansang sa atong Ginoong Jesucristo sa cross, kaluwasan. Mga ganun. So, nagkibat ko na to, ang meaning sa cross. Pag-iwan ni San Pablo nga, ang dili isang paglansang sa Ginoong Jesucristo sa cross, ini ang kaluwasan alang kanato. Ano yung sumak ko ba sila na? Niya, di sila mutuo nga sa atong sa cross, di ba? Ato mo naon, o atong subayon ng kasaysayan ba sa panahon ni Constantino sa Roma, no? Doon ay pananaw nagipakita siya, nagmadaogon sila sa usa ka gera tungod atong gigamit nila ang di ba? Inaasa mo na nga panahon. Di ba? Asa mo na nga panahon, so ang history pala nagingon mga igsoon na kining kasupak-supak sa krus, wala pa sila atong panahon. Walahin naman sila ni Abot. Kung hindi sila mutuan yan lang gusto mo ba? Letra po, letra nga mabasa niya sa balaag kasulatan. Yan ang kay litra po litra niya mabasa. Oo, Di ba nga po sila mo hindi sila mutuo. Kita nga di mo kuha na ng litra po litra, bisan mabasa, tuo kita. Ang ilang magod yung mabasa lang ulit pagsabot. Ang maigo sila sa Lucas 10:25-26. Basahon o sabton. Kaya Hmm. si San Pablo sa kanyang sulat sa Filipos Oh. 3:18-19, doon na yung mga tao na kaaway sa Diyos ni Cristo. Ya, right. Filipos. Buwan sa mga luha, nilay na ng mga sanduli, mas pinamuli, supay sa katuyuhan sa kamatayon ni Kristo, Diyos. Isang po kayo sila sa palaglagan. Ilan mo pa sa Diyos, mawang ilang nawag mo sa ilikod. O kapaglag po nila sa alay mo nilang ikaulaw sa kaunang namang sila sa magitan, sining kalibutana. Lalo tayo. So, basahon mo daw mo na sa Tagalog na Biblia ba? Naagi yung mga kaaway sa krus ni Kristo mo nang daghan din yung mga tao nga supak-supak. Munang ginon sa Filipos 3:18-19. So, klaro tayo nga kining pagtulungan sa atong simbahan ni tungod sa krus, dili ni siya binuang, Tama. dili ni siya hinimo-himo lang, kundi pagtulungan din kinay iya sa Dios. Klaro kayo nga naay patik ang tao aron kailhan nga kita iya na sa Dios. Episo 1:13. 1:13. O mausap kini ang bidangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod ng misay sa mayong balita karahatag kaninyong kaluwasan. Ito kamo kang Kristo o sa gipatigan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo ngayon isaan timaan nga kamo iyan. Ha? Ipatikan kamo sa Dios aron timaan kamo iya na. So sa lugar ng patik, ya. Sa mga protisante, insay kay patik ka nila. Hindi mo sila nila patik. No? Kita, klaro tayo na kita na kay patik sa cross aron mailhan kita iyan Jesus. Matod pa sa
Hindi ka na istorya ka. Sa, dito daw sa Jerusalem, ang lugnanan, doon ay ilhanan kung sa yung reliyon sa Ilugubya. Ilhanan sa Muslim, may Mun. dito, Magmon. sa Buddhism, ang tumaan, bangkaw. Pero kung Kristiyanos ka, cross. Bisan, Ang Protestante ka, okay. muna problema. Kaya bisan manggot ang Buddhism, Islam, iban pang mga relihiyon, no? Usa ra gid ka Christian church ang inahan ng acknowledge. Pati ko rin yun. Pati ko rin yun. No? Una nga, ambot, ganun, nagsiak ng mabili mga protestante sa simbahan katoliko, na founder si Martin Luther naman yun. Unya, ang ubang ang Islam, i-acknowledge kayo nila na ang simbahan katoliko mo'y tagiyas Biblia. Supak ko niya po nila. O, sakto rin itaw po sila protestante kay supak-supak na magigila ng bala. O, protesta rin mo. Ano ba naging nagdadot dito makatulog? Dito ko, isa sabto na dito is nawalay lamang. O. Nga, ilahang iimon brad nga 666 kuno ang pati. Puta na, nagbasa ba mo sa Catechism of the Catholic Church? Kung sa gid ang amo ang amo ang kuan sa krus. Ba? Ako, para naman sa court ng Mayroon 66. Ang problema nila kay kanang maghimo sila ilang doktrina na di mao ibayad sa Katoliko. Una, Ah, advice nyo sa ila brad, before sila mutira, handa nila 666, basa ra sila Catechism. Inyo sa master ang Catechism, dito mo pangita o kasaway sa mga. Huwag mo ganun makita diya. Okay. Sali ka Oh, mo. para nakasulat diha, alayon man sa balaang kasulatan o sa tradisyon sa simbahan. Huwag man may tradisyon. Ano ang sila tradisyon? Ulahira man lagi mong grupo. Wala ka na may tradisyon. Muna ang idyoon, yung itong programa na sa mga yanong katoliko sa Manamo, wala man ka nang atake. Pilipinsa ka sila atake. ano hinilimutan nito kay agad nakita ng mga makasakit na Oh, istorya. atake sa social media. Hmm. So nga kita isip mga simple o ganong Katoliko, Hmm. naghat ka sa pagdipinsa, naghat ka sa pagtuon kay isip mga bininyagan, di na kay kaakuhan sa pagtabang sa kalambuan sa ating simbahan. Ito na utanaw, safety ba mi? Nakaseminar lang. Pero kini amo pagtuon mga igsoon, amo ra min kaugalingon nga study. So ba ito sa katisismo? Pagkuluran. Kaya nagtuon nga sayang ang atong pagtuon Katoliko kung wa gyud kay kahibalo. Kana. Kay kung wa kay kahibalo, dali rang mayabo ang atong pagtuo. Kung muambak ka sa laing pagtuo, nasamot na dito na walay siguro. Dad, May mga pangutana brad, ngano man sa agtang. Ngano ko nung sa agtang ka mag-start? Sugod. ano ito atong basa kanina, Dad, na sa pagayag na ipatik sa tanga. Itong sa kuwan, physical review, Oh, namag sa agtang. exercise, oh, Dili man. sagtang man to, hindi man to sila palapa. Oh. Dili mo dagan pangutana kay kung katuron mo na ngano ko nung pag-abot sa amahan, anak, anong sa heart. Oh, ini, ang amahan, at siyempre, siya ang Ulo, ano, ang anak, siya ang anak, siya ang
Hindi, asa mo na ka na anak. Hindi, hindi mo sa kwan. Nga, sa abaga, mo nang, nagkakaroon, Kusog. usog. Ano yung espiritu? Dos Timoteo 1:17. Usog. Aliton. Dos Timoteo 1:17. Kaya ang espiritu nagyatag sa Dios kanato walay maghimo kanato dalawan. Ang dili naghatag kanato dahog gugmas pagtubog sa pagkalim. Daghan man na ano nimo kanamo ka buhaton. Ang tanan mo dikal tanan. Ang problema man ko pasahan ko pag ginoo sila ba di man gid sila utuo sa kuha. Kay magpaka-protestante gid sila. Kumuna ang may mahitago ng mga debate, mga debate sa CFD, sa unsa pa na ang mga organisasyon sulod sa simbahan, batok sila yung mga sikta, eh dili man nila madawat itong pagtulungan. Okay. Na maigsoon ng mga Katoliko nga nakadiyos at red, na may mga pangutana bahin sa mga pagtulungan, magwano mo nasabtan, kalibok, bahin sa itong pagtulungan sa simbahan, pwede kayo ninyong i-comment niya sa ito ang YouTube account. Karon nga, o gusto mo mag-suggest o topic, no, na tumislitan, pwede ninyo. Amen. Pwede ninyo. Or invite ninyo, suko po na. Alihog lang po niyo like, subscribe sa YouTube channel. And ako ba kung dasig na mo? Tama, sa taga-views. Sa kung wala kung may mga viewers, lain yun kami. Pero kini nga mo wala may tinguha yun sa komisyon. O dili, ito mo kaning kamot ni sa pagbuhat sa misyon. Kasi mga lagar sigahan na amor na gibuhat ng responsibilidad katuan anak tabang ako na kaitunay ng Katoliko. Amen. Ano to? Antong sunod sa higayon mga igsoon ha? At ang mga episode dali sa ato ang YouTube account ng mga Yano Katoliko. Sige na bigyaw-yaw, huwag mo ka paila-ila. Kaya si Brad Milan, Regado. O sa si Tuloy, si Orne, Ini si Brad Romeo ng mga igsoon. ang kauban, wala pa rin. Wala. Lain-lain misyon. Kabalo din sa iyang rason. Gagontan ng namo na kami rin tulog. Mula may igsoon, ang ato ang episode karong Domingo ha. Pero mag-upload ni Domingo man. Pero muna atong episode karong adlaw din sa ato ang Facebook, atong YouTube account, yan ang Katoliko. Atong sunod ngayon, dili gyapon na igsoon. Salamat at may gabi ka na po. Salamat, God bless. Buhat ako